Hello! Hello po. Magandang umaga. Good morning po, Papa Jackson. Good morning. Ano pangalan? Ben. Ben? Apo, D-E-N. Delta Echo Nancy. Yes. Den. So paano to ang pangalan mo? Den, ganon. Nickname ko siya. Eh pag Pinoy, di ba pag one syllable na uulit lagi, di ba? Yes, opo. Sa Pilipinas lang yan yung inuulit. Batonton, den, tantan, dandan, lot. Di ba? Anyways, Jojo. Ilan taon na si Den? 26 po. 26 or 36? 26. 20. Ay, 26 pala, sorry. sorry. Okay na sana oh. Okay na sana. Asa ka ngayon? Nasa Pasig po. Pasig. Alright. Nakakatuwa may mga tumatawag sa atin ng mga 20s na mga kaedad ko na. Yes. Magkabatch lang po ata tayo. Yes, magkabatch talaga. Next year, 27 ka, di ba? Yes. Ako, 25. Pabalik ako, hanggang maging fetus na lang ako. Anyways, hi Den, magandang umaga and welcome to the show. Good morning po. Good morning. And anong ginagawa sa buhay ni Den? Ngayon po, working naman sa corporate. So ano nga? Officer. Puro clues Nambusa. Sabi. Anong klaseng work meron ka? Working sa food and beverages company. So manager ka doon, store manager ganon. Hindi po, head office siya. Okay. Head office siya, so parang yung under kami ng yung mga store manager, ganon, under namin sila. Pero officer lang ako. Headquarters kayo. Yes po. Sa inyo nagre-report ang commissary, ang stores, tama? Yes. Kasi correct. alam ko yan dahil dati nag-manager ako ng food chain dati. Pizza store. Alam mo ang hirap ng work sa store, sa totoo lang. Kaya ang laki ng respeto ko sa mga nasa store. Alam mo pinakahinahirapan ako nung ako. ASM lang naman, assistant store manager. Alam mo kung anong pinakamahirap? Yung turnover. Ano ba pag opening ka, di ba? Pag opening ka, ipapasa mo yung buong store sa doon sa kapalit ng manager. Lahat ng kutsara, bibilangin. Lahat kung may bell pepper, bibilangin yung bell pepper. Lahat ng sibuyas, bawang, bibilangin yung lahat ng plato. Yung buong laman ng store, papipirmahan mo doon sa next na store manager na yun yung ipinasa mo sa kanya. Tama? Tapos sabog pa. Oo. Nababaliw ako. Pag ang out mo alas 2, makakauwi ka 4:30 kasi nagta-turnover kayo. Alam mo ang hirap. Tapos alam mo, totoo po ito, nag-Greenwich po ako noon. Okay, ASM. Yes. Alam mo, ikukwento ko sa inyo to ha. Ang store ko po noon ay nasa University Belt. Tapos, malapit sa Malacanang yun. Tapos alam niyo yung Evergotesco doon, may maliit doon. Yung baba nun dating Greenwich yun eh. Parang naging Pizza Hut na yata ngayon. Dating Greenwich yun. Okay. Ngayon, Okay po. may mga kumakain doon na sa Malacanang nagtatrabaho. Yung may ID malalaki. May malaki silang ID nakalagay doon parang blah 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 Keme Malacanang. Sa loob sila ng Malacanang. Malaking ID. Yung alam mong anong tawag doon? Anong tawag doon? Pag coterminus. Yung pag wala na wala na rin sila. Yung gano'n, alam mo, pinagmumura ako. Hindi ko masama daw ako tumingin. Ganda kayo ng eyes mo, Papa Jackson. Totoo naman. Hindi ka lang nagkukwento ako na nadidistract ako.
Ang daling utuhin eh, no? Totoo, alam, pinagmumura ako talaga. Tapos sabi niya, gusto mo pa, balikan kita bukas, papatanggal kita rito? Para hindi ka makabalik sa lugar na to, tagang Malacanang ako, ganun. J.O., tama na ka, J.O. Alam mo, di ba, ano yun, University Belt, may mga estudyante ron ng UE, FEU, San Beda. Alam mo na, ang daming kumakaiyang-iya ako. Pinagmumura niya ako. Lala. Ano po ginawa niya ako? Tawag nito, pag alam mo naman, pag ganyan, di ba, hindi, ano ka ba, alam mo yan? Dapat, Ang training ay, dapat shut up lang. yes, di ba? Customer is always right. Di ba, ano yun, tawag nito, cooler heads will always prevail and always be diplomatic. Alam nyo yan di ba? Mm-hmm. Pero alam mo, ano nun, isa yan sa mga dahilan bakit ako umalis. Maliban sa hindi madali yung work, umalis ako. Ang hirap nun, oh. Ang hirap makapasa bilang store manager, eh. Ang hirap. Lahat ng station dapat alam mo, marunong ka mag-cashier, marunong ka mag-dining. Di ba? Marunong ka magtapon ng basura. Dapat kasundo mo yung kabilang store para pag kinulang ka ng Ricardo, pwede ka manghiram kasi pwedeng hindi ka pahiramin. Ang daming, alam mo, kaya kayo maging mabait kayo sa mga manager tsaka mga crew dahil ang hirap ng trabaho na yan. Yes. Mabait naman po kami. Anyways, maraming salamat sa pagtawag. Bye-bye! Good morning. Thank you po. Nagsumbong pala yun? Nagsumbong lang pala ako. Ano ba yan? Sorry na. Nadala lang ako. Naalala ko lang. Oo. Bago tayo magtuloy, mayroon akong palaisipan sa akin to. Ha? Sige po. Di ba alam mo yung POS? Opo. Yes. Sa mga hindi po nakakalam, yung cashier po, yung makina pong ginagamit nila pag nag-order, ang tawag po dyan na POS, points of sale. Tama, di ba? Yung kahulugan yan eh. Di ba yung mga cashier ang bilis magpindot? Tapos pinipindot sila sa gilid ng screen. Di ba? Manirisan nila yun, magre-rest yung kamay nila sa gilid ng screen. Oo. Di ba? Akala ko nung una may pinipindot sila doon. Ang bilis pipindot. Nung pala, parang parang may malandingan lang yung kamay nila. Parang filler nila yun. Di ba? Kaya pag tinignan mo, stop kakapindot. Oo, kaya pag tinignan mo yung kanang screen ng mga POS, yung taas, yung corner, upper right, burado yun. Tama ba ako? Yes. Lalo yung mga luma po. Talaga. Nak ng pusa. Ang dami kong issue. Alam mo, ang dami kong issue. Sorry na. Sorry na agad. Anyways, then, anong mapaglilingkod ko sa'yo, ma'am? Ang hirap po actually sundan yung color eh. Kasi bakit? ganun yung... ganun yung... Okay lang yan. Sa akin lang po kasi, bale, paano ba? Sige, simulan ko lang kung paano lang nag-start lahat yung nangyari sa utak ko. So, may boyfriend kasi din. Dati ko siyang ka-work din sa dati kong work sa food and beverage din. Okay. Tapos, ano siya doon? Ano ba? IT support. So, sila yung nagsusupport talaga. May sira yung post, may sira yung CCTV. Di pa na ang sira ng computer mo para... Ay, hindi. Para ano? Para magkita kayo. Ay, sorry. Ganun po yung work niya. So, technically, para sang on-call na kahit rest day niya, talagang may tatawag na store, may papagawa, ganyan. So, naiintindihan ko naman yung trabaho niya. Tapos, nung, paano ba yun? So, ganun nga yung work niya. So, ako din naman, though, delivery officer po kasi ako. So, ang focus ko talaga sa delivery aggregators. So, medyo hindi siya ganun hindi siya palaging hinahanap sa store. So, medyo hindi ako ganun
palagi na, yun nga, sa rest-day ko. Anyway, so, iba kami ng technically ng work, sobrang layo. Pero kasi napapansin ko lang napapansin ko lang talaga na parang pag magkasama kami, puro na lang sa phone. Pero nagigets ko na nagsusupport siya, ganyan-ganyan. Pero minsan, sabi ko sa kanya, pwede bang tigilan mo muna yan kasi magpahinga ka na muna sa phone mo, mag-rest ka muna technically. Pero sinasabi naman niya, part ng work. Pero syempre ako, over na din naman yung ginagawa niya yun na kailangan din naman niyang mag-rest. Pero kasi may time kasi na syempre din mo kayo palagi magkasama. Magkausap kami, like tuloy-tuloy usap. Tapos biglang hindi siya mag-reply. Tapos makakalimutan niya ng kausap ako. Naghihintay lang ako doon. Tapos magagalit ako sa kanya na, bakit ganyan? Ba't di mo ko, nag-aantay ako ng reply mo. Pero bakit wala? Ba't di mo ko na ni-reply? Yung pala, may sinusupport siya. Tapos, eventually, nakalimutan niya ng kausap ako. So parang, parang hindi lang na-validate sa akin na, okay, sana, bigyan mo din yung time ng sa ating dalawa. Tapos, sinasabi niya kasi na minsan daw, pag hindi siya nag-support, naglalaro siya ng mobile game. So, okay, ko yun, parang wala naman sa akin problema. Pero minsan, di kasi siya nagsasabi. So, tatawagan ko siya, hindi siya sasagot, ganyan. Pag may need lang ako sa kanya. Hindi kasi kami ganun ka, paano ba, yung parang palagi nag-uusap. Kasi almost parang twice a week naman kami nakikita. So, wala naman sa akin problema yun. Kasi syempre, kahit maliit na update lang, syempre, gusto ko lang naman siyang kamustahin sa araw. Ayaw niya ganun. Gusto niya personal. Ay, sorry po. Den! Sorry po. Den! Hello po? Den! Hello? Narinig mo ako? Opo. May ilong ka ba? Opo. Huminga ka. Nalulunod kami sa kwento. Ang bilis! Ano ka ba? Sorry po. Pamangkin ka ba ni Glock 9? Hingal kami lahat sa'yo. Hindi kayo makakeep up. Nag-take down notes kami. Sorry po. Sige, okay lang. Ang dami. Pinapakalma lang kita. Ginaji ka. Ito-trigger kasi ako sa kanya. Hindi ko alam kung valid ba yung nararamdaman ko o hindi. Ang pangit daw ng tanong ko, may ilong ka ba? Ay. Okay. Sige, tuloy mo na yung kwento mo. Sorry po, sorry. Opo, sorry po. Yun nga. So parang gusto ko lang talaga ng update sa kanya technically. Pero kaya lang naman talaga ako parang medyo gusto or nagde-demand ng update sa kanya kasi nga may past din kami na nag-cheat siya sa akin. So parang ako until now. Wait. Stop. Slow down. Ikakwento mo sa akin yan. Eto na tayo. Exciting part. Okay. There was a time in your relationship that he cheated on you. Tama? Ano po? Sorry. There was a time some time ago. Yes. Yes. May time sa relationship ninyo that he cheated on you. Is that what you're saying? Opo. Okay. Yes, Gaano katagal na kayo? Magti 3 years. Okay. Kailan siya nag-cheat sa'yo? Parang wala pang 1 year yun. Okay. Tell me about the cheating. Okay. Yung cheating po kasi, yun nga, wala pa kaming 1 year. Nalaman ko nang cheat siya nung nag-chat sa akin yung babae, which is yung ex niya. Okay. What exactly did he do para masabi mo nag-cheat siya? Yung ginawa niya po. So, Yeah. magkausap sila. Mm-hmm. So, yung babae, sinend niya sa akin yung convo nila. Mm-hmm. Tapos, yung convo na yun, naglalaman ng mga manlalaswang message and everything. Ganyan. So, pero via chat lang.
Chat lang. Video call. Chat and video call. Nagsa-sex on text sila and sex on video call? Hindi ko alam. Hindi ko po. Ayoko nang alamin. Pero ganun. Ganun yung sinend sa akin. Though hindi video, syempre. Pero yung messages, mga malalasawa. Tapos parang, alam mo sa convo kasi na may naka-open cam. Tapos siya, yung boyfriend ko, naka-off cam. Tapos nagme-message lang siya doon na, do this, do ganyan. So, yun yung sinend niya sa akin, yung babae. So, wait lang. The girl was performing in front of your boyfriend through video call. Kasi makikita mo naman yan, di ba, sa thread ng usapan. And the girl had the audacity to be the one to send it to you? What? That's crazy. Parang nagsusumbong siya sa akin nun. Nag-perform siya. Nag-perform siya dun. Opo. All the time kasi, hindi niya alam na may girlfriend yun. Yung boyfriend ko, girlfriend niya. Okay, that's why. So yung girl, siguro umaasa. Umaasa na, pag ginaling ako mag-perform, di ba? Babalik ka naman nito. Oo, siguro. Hindi ko alam. Basta ganun na. So, nag-message siya sa akin na yun nga, di niya alam. Nagsusorry siya sa akin na ganun daw yung nagawa niya. So, parang ako, okay sa babae. Di ko na nga nireplyan yung babae kasi parang ayoko ng drama. So, okay. Ang kinonfront ko ngayon, syempre, yung boyfriend ko. Kami, gusto namin drama dito. Sige, tuloy mo yan. O tapos? Sorry po. yung boyfriend ko, ito na kasi yung malala. Sobrang naiinis lang ako. Nung time pala na magkausap sila, nung time na yun, nagsabi ako sa kanya, lalabas kami with my friends. So, lumabas kami. So, parang sabi ko, di ako makapag-update sa'yo ng like, talagang, di kita matatawagan kasi nasa labas kami. Doon nag-update ako sa kanya ng photos, ganyan. Gabi yun kasi medyo lang kami. Pero puro kami babae po. So, nag-update na ako. Tapos nagre-reply siya sa akin. Sobrang weird na, sa huwag ka dyan titingin ng ibang lalaki ha. Gumaganon pa siya. Without knowing, na magkausap silang dalawa. Siyempre, para hindi halata! Di ba? Tapos hindi, unusual po yun unusual na ginagawa niya. So parang, ang sweet naman ng boyfriend ko kasi ganun siya ngayon. So, ako, syempre syempre, inassure ko naman siya na wala naman talaga. Like, puro kami babae. Ganun. Wala talaga. So, yun, kinonfront ko nga siya. Pero, syempre, hindi naman kami magkasama nung na-receive ko yung message. Tinawagan ko siya, sinend ko yung screenshot. Tapos, yung screenshot nung chat nung babae. Tapos, sabi ko, ano to? Tapos, tinawagan ko na siya. Tapos, nagmamaangan pa siya. So, wait. It all happened in one night? Yes. Hindi. Actually, ang kwento kasi nung babae, parang, October, pa yun matagal yun. Basta October yun, parang 2-3 months na sila mag-uusap ng gano'n. Okay, Wild kami. Wild? Ewan ko nga Tapos, yun, parang nung pinakita ko yun sa kanya, sabi niya, ano yan? Ginanyan niya. Sabi ko, basahin mo, wag kang tanga. Ginanyan, sorry po sa words. Okay Ginanong ko siya kasi okay lang. Ako Kahit naman sino, gagawin yan Di ba? Baka may PI ka, may ganun pa yung iba. Well, so, as in, actually, hindi ko din alam yung talagang i-react ko nun. Talagang nanginginig na lang ako sa galit. Tas parang hindi pa sa akin nagising lahat. Pero magkausap kami. Sabi ko, ano yan, ganyan. Pero kinakalma ko yung sarili ko. Tapos, sabi niya sa akin, wait lang, pupuntahan kita dyan, may ginagawa lang ako. Gumanon siya sa akin. Tapos sabi ko, anong kailangan pa nating pag-usapan pa? Ba't mo pa ako kailangan puntahan? Ano to? Mag-explain daw siya. So, syempre, syempre, mahal ko yun Syempre ako, bakit mo kailangan akong puntahan para mag-explain? Magkausap tayo ng video call Sabi ko, mag-explain ka, ano to? Sabi niya, sabi niya sa akin, mali yung ginawa ko, aminado ako.
nagpadala ako sa flesh, sa laman, tawag na laman, sabi niya, yun lang. Like, yun lang. Tas sorry, kaya hindi ko nagawin. Yun lang. Tas, ha? Okay. So, in-expect ko na, okay na. Parang ganun, parang, yun lang in-explain niya sa akin. But wait Tapos, lang, but he maintained that for 3 months eh. It wasn't a one-time thing eh. Yun nga po eh. Yun nga. Yun yung parang, sabi ko, okay, sige. So, anong gusto kong gawin ko? Pero syempre, dahil nga mahal ko siya, tinanggap ko pa rin Yun siya. lang. Syempre. So naintindihan ko na, Kasi nga, naintindihan ko na ngayon yung yung kapraningan mo. opo, yun nga. So, medyo branding ako. Pero kasi, may time na, syempre, until now, magti 3 years na kami, pero until now, napapraning pa rin ako sa kanya. There was a time na after nung nangyari, okay, napatawad ko na siya. Though, napatawad ko na siya, pero nandun pa rin yung scar. Ngayon, since napraning ako nun, one time, dito siya natulog sa apartment. Tapos, inopen ko yung phone niya. Di kasi kami nag-share ng Facebook eh. Gets ko yung privacy. Okay, wala naman yun. Kasi I trust him kahit na ginawa niya yun sa akin hinihingi ko nga yung password niya ganun. Hinihingi ko nga yung password niya sa Facebook. Sabi niya, ba't ko ibibigay sa'yo? Ang immature mo naman. Ginaganyan niya ako. Kaya, okay, fine. Di ko na siya pilitin about doon. Sige. Tapos, yun nga, inopen ko yung Facebook niya. Tapos, syempre, investigador kami na babae. Ang dami niyang kinafollow na babae. Ay, hindi. Anong tawag doon yung friend request? Na puro babae. Tapos ang profile picture, naka 2-piece, nakakita yung, alam mo yun, yung talagang malalasang. Sabi ko, kilala mo ba tong lahat na to? Ginising ko siya, middle of the night. Sabi ko, sino to? Oh my God, nakakagigil yun. Teka lang. Ginising mo siya? Parang ang parang ako yung laki, parang ang hirap, parang pagdilat. Ano ba yan? Sino ba yan makayan? Siyempre, siguro naging factor din yun. Kaya gusto siya, kaya nagalit siya lalo sa akin na ba't ko sa gigising. Pero naman, feeling ko, valid naman yung reason ko. Bakit ko yung ginawa? Siguro, din, galit na din kasi ginawa niya na yun sa akin. Pinatawad ko na siya and everything. Tapos, ganun pa yung gagawin niya sa akin. Eto, Papa Jackson na. Ang reason niya, matagal na yan. Sabi ko, okay. And then, Di pwede ba? Wait lang. Pero di ba makikita din naman yun kung kailan nag-request? Yes. Yun na nga eh. Parang weeks lang, Papa Jackson. So kayo na nun? Yes, oo naman. Kami na nun. Kaya sabi ko, matagal na yan, 3 weeks, ganyan. Sabi ko, di mo ko, bobo? Sabi ko ganun sa kanya. 3 weeks, ganun. Sabi ko, 3 weeks ago, nag-friend request ka dito. Tapos sasabihin mo sa akin, matagal na. Tapos sabi mo sa akin, wala lang yan. Matagal na rin naman yung 3 weeks talaga. Sorry po. Sorry na. Pagkaya nga ako eh. Sorry. Ano ba yun? Ba't kasi nagaganon ka? Ano ba yung ginagawa? Ba't gumaganon ka? Naiinis kasi ako sa kanya. Teka lang, cute Until now. Ulitin mo. Paano? Ayoko na po. Di ko na Sige na, ulitin. ito naman. Natural. Pag mamaya, pag nainis ako, gagawin ko na Ano lang. ba yan? Gusto namin marinig eh. Hindi ko na siya magagawa. Ano ba? Pag lang, unintentional kasi yun. Paano yun? Pangit yung akin eh. Oo nga po eh. Ayaw pa. Grabe ha. Ay, sorry na. Sige. Basta, yun. Pero, yun sinabi niya sa akin. So, ang ginawa ko, ako na lang yung nag-cancel ng friend request lahat. In short, pinalagpas ko ulit yun. Wait lang, ikaw na lang daw yung? Nag-cancel ng friend request. So yun ang ibig sabihin yun ang naging paraan niya i-cancel. Pero, Oo, ako na yung gumawa. Pero ang tanong dito, did he offer any better explanation? O yun na yun? Wala. Yun na yun. Yun na yun. Sorry. Okay.
Okay. So, yun nga po, nakakadalawa na siya. Ako na yun. Okay, kinancel ko lahat. Ngayon, sabi ko sa sarili ko, hindi ko napapakailaman yung phone niya for my peace of mind. Kasi, ang drama eh. Kaya, okay, sige. Hindi ko napapakailaman. Siyempre, babae ako. Tapos, paranoid na ako eh, sa mga nakikita ko eh. Ang ginawa ko, inulit ko siya. So, kinalkal ko ulit lahat. Nagkalkal ako lahat ng Facebook. So, wait lang. Tulog na naman siya. Kasi hindi niya pinapawak yung phone niya pag ano. Ang tanong, bakit sa tulog? Pinagod mo siguro. Hindi po. Pagod sa trabaho. Sige. Hindi pagod talaga sa trabaho. Kasi yung trabaho niya nga malala. Talagang physical. Pupunta ka sa store. Ganun. Sige lang. Yun nga. So, may nakita na naman ako. Siyempre, kinalikan ko. Yung mga archive niya, iba na nabanggit ko na nag-chat, ex-girlfriend niya. Yung naka-archive, hindi pa naka-delete yung mga photos nila. I mean, yung photos ng babae. As in, lahat nandun pa. Photos? Wait lang. Compromising photos? Yung mga, kasi, ang na-check ko po, yung archive ng, di ba may story archive yon sa Facebook, sa IG? So, nakita ko, kinalikan ko din siya. Okay. Tapos nakita ko, hindi pa niya kasi dinedelete yung mga photos ng story niya na photo ng ex niya. Wala namang malaswa doon na picture. Wala naman. Pero kasi story yun eh, parang archive yun eh. Just the fact alone that kasi, sorry kung wala sa archive yon at natabunan lang, pwede mong sabihin nakalimutan eh. Tama? Hindi. Opo. Pero sige the po, fact that sige po, tatanggapin ko po. Yan. But the fact that it's on archive, it was intentional to hide it from you. Hindi po. Hindi. Di ba sa Facebook, kapag nagsa-story ka, automatic na pupunta sa archive yun, story archive. Ganun ba yun? Ganun yung papadakon. Hindi kasi di ba sa Messenger may archive talaga eh. Yes. Messenger. Bobo Pero ko pag talaga. Facebook Hindi ko alam itong mga hindi. May ganun na kasi. Teka lang, pinupuntahan ko ngayon. Saan nakikita yon? Okay, nasa Facebook ako ngayon. Hindi ko alam. Parang settings, tapos Ito! archive, tapos may story Archive. archive. Story archive. Okay. Ako personally, mahilig ako tumingin dyan kasi gusto ko lang tingnan yung past na parang, last year pumunta ako sa ganito, last year ganito yung ginawa ko. Ganun yung ginagawa ko talaga. So yun nga, nakalkal ko yung archive niya. Tapos, oh my nakita ko, God. puro photo, ini-story siya, nagsustory siya ng photo ng ex ni dati. Ako wala na kasi pass na yun. So baka, sa part na yan, baka hindi lang, hindi ko nga alam to eh. Sige. Pero IT kasi siya. Pero sige, okay. Hindi, ako lang naman. It's a possibility kasi kasi tawag nito, ito ang dami kong picture dito na yung nagbo-workout ako na hindi niyo naman kinokomentan. Ay, sorry po. Sige. Well, yun yung isa sa, sabi ko parang grabe naman na yung, ko siguro na napuno na lang din ako. May pinanggagalingan ka na kasi, yun. Siguro, kasi kahit na mababaw, kung titignan mo Papa Jackson, mababaw na yung reason ko eh. Pero nainis na talaga ako sa kanya. Parang, ano bang gusto mong gawin? Like, makapagbalikan ka ba sa kanya? Sige, go. Pero, that's not ko sa akin ginagawa. Kasi, never kang ginawa sa kanya. Kasi pag tinanong niya ako kung anong Facebook ko, anything, bibigay ko naman eh. Kasi wala. I am so keen. So, parang ako, bakit parang sobrang unfair na wala akong sa kanyang ginagawa, hindi ako gumagante, wala. Tapos, ganun yung ginagawa niya sa akin. Tapos, yun, nainis ako sa kanya. Diba, Papa Jackson, tulog siya. Ayoko nang maulit yun, nagigisingin ko siya.
Tapos, ganon. Ayoko na Hindi, yun. Kasi ulitin mo. Kung may nahuli ka. hindi po. Ang ginawa ko na lang, basta, syempre, pinaano ko na lang, pagising niya na lang, pinakita ko sa kanya. Sabi ko, buksan mo yung phone mo, tumingin ka nga sa archive, tignan mo, anong nasa archive mo, ginanyan ko siya, kakagising niya lang nun. Teka lang ha. Kahit sino dito, totoo to ha, kahit sino dito mga kaibigan, wala kang kasalanan. Gumising ka katabi mo jowa mo at ang unang sinabi niya sa'yo ay buksan mo nga yung cellphone mo kahit wala kang kasalanan kakabahan ka. Hapo, ano yun? Totoo, di ba? Eh kung may kasalanan ka pa kaya, lalo Yun nga. di nalaman niya yun, sabi niya sa akin, hindi naman daw niya alam na may ganon. May ganon. Sabi ko, alam mo na ngayon, so anong gagawin mo? Din siya naman nag-delete. Hinayaan ko na siya. Tapos, pagkatapos nun, hindi na niya sinacharge yung phone niya na malapit sa akin. Parang nilalagay niya na sa ilalim ng una niya. Parang gago no? Nakakainis. Buti nga sa'yo. As in, ever since. Bakit? Pangialamera ka kasi. Tuloy. Nakakainis. Yun, so parang wala na. balik tayo sa... Nawalan ka tuloy na access. So, ganun nga, yun nga. Gusto ko lang ng assurance sa kanya na, yun, update, ganyan. Pero hindi niya binibigay kasi sabi niya sa akin, gusto niya ng personal space. Eh sabi ko... What? Sorry. Who's asking for personal space? Siya po. Kasi ano naman, parang, yun nga, yung nabanggit ko noong una na hayaan ko daw siya maglaro, hayaan ko daw siya gawin yung gusto niya, nagpapahinga naman siya, ganyan. Sabi niya, bigyan mo naman ako ng personal space ko kasi alam mo naman yung work ko. Oo naman, pero sana naman lang, sabihin mo naman sa akin, hindi yung maghahantay ako ng reply mo, tapos naglalaro ka pala. So, para kung tanga, syempre naiinis ako, naiinis po ako kasi parang, yun lang, kahit na, love, laro, wait lang, maglalaro lang. Ganun, okay, fine. Wala naman sa akin problema eh. So, sabi ko sa kanya, chinat ko, tinadad ko yun ng chat nung di siya reply. Bakit ang hilig, kinonfront ko na siya na, bakit ang hilig mo bang hindi ako replyan? Ano naman bang ginagawa mo? May kausap ka sigurong babae na. Ginanyan ko na siya. Kasi parang, kasi naiinis na ako eh. Alam kong medyo toxic na yung gano'n na, siguro may kausap kang babae, no? Tapos, parang sinasabi niya sa akin na, doon nagalit siya sa akin na, ano ba yan kung ano-ano nang iniisip mo? Wala naman ako ibang kausap na babae. Sa tingin mo, magkakaroon ako ng oras pa sa tutu, ganyan. Di ba? Sabihin mo na, sino na nagpa-perform sa harapan mo? Ano nga po, yun nga, yung parang palagi namin yung argument. Pero sabi niya, alam mo, kung hindi mo titigilan yan, maghiwalay na lang tayo. Ginagayan niya ako. Kung hindi pa daw ako nakaka-move on sa ginawa niya. Sa ginawa niya ganyan. Kasi nag-ask naman siya na parang tatanggapin ko ba rin ba siya? So sa akin, oo naman, tinanggap ko siya. Pero yun yung sinusumbat niya sa akin na, kala ko ba, tanggap mo na ako? Kala ko ba, ganyan-ganyan? Tapos ngayon, napaparanig ka pa rin na may kausap akong ibang babae. So, sa akin lang, Papa Jackson, gusto ko lang naman ng assurance sa, love, wala akong ginagawang masama. Hindi ako ng babae, naglalaro lang ako. Okay, tapos na. Yun lang kailangan ko. Pero sabi niya sa akin na, parang, bakit daw ba, sinabi ko yun sa kanya, kailangan ko lang naman kasi ng assurance dahil sa mga nagawa mo sa akin. Sabi niya, bakit nga until now, di pa rin niya ako napapatawad? Bakit, every time ba, palagi ba ako magsasorry daw ba siya sa akin? Yes. Every time ba, i-assure ko daw siya? Yes. Sabi ko, anong gusto mong gawin ko? Mali ba yun? Sabi ko, mali ba yun? Na kailangan ko lang naman ng assurance. Alam mo, Papa Jackson, ang sagot niya, yan ang kaka-TikTok mo yan. Sabi niya sa akin. Kasi, yun yung sinabi niya sa akin na bakit ko daw kailangan palagi ng assurance. Sabi ko,
Eh, siyempre ako, bakit na kailangan tanungin yun? Yun yung nasa utak ko. Napatanong din ako, ha? Bakit na kailangan tanungin yun? Eh, di niya ba alam yung ginawa niya? Nasabi ko na yun sa kanya, Papa Jackson. Nag-promise na din kami sa isa't isa na hindi na din namin i-mention yun dun sa nangyari. Pero sa end ko, Papa Jackson, sobrang hirap. Pero ang sinasabi niya kasi, wala naman nangyari sa amin. It's all verbal. It's all virtual. Verbal and virtual. So parang sa isip ko, hindi ko ba deserve ng assurance? Hindi ko ba deserve ng ano man lang update? Hindi ko ba yun deserve? So, until now, ganun siya. So, every time, grabe yung pagbibigil ko eh. Hindi ko na, hinahayaan ko na siya. Ngayon, parang sobrang pagod na din akong i-open sa kanya. Kasi every time na in-open ko, nag-away kami. Ayoko anong drama. Nag-away kami, sabi niya, inuulit-ulit lang, paulit-ulit na lang tayo. Kala ko ba, kakalimutan na yun, ganyan. Ang hirap. Sa akin, Papa Jackson, ang hirap. Kasi ever since na nangyari yun, yung insecurity ko, grabe. Parang iniisip ko every gabi. Parang, hindi ba ako enough? Like, bakit niya yung nagawa sa akin? Ano pa ba yung kulang? Everything, lahat talaga. Lahat, binibigay ko sa kanya, attention, lahat talaga. Kaya parang sa isip ko, ano pa bang kulang? Bakit niya yung ginawa sa akin? Tapos, kapag tinatanong ko yun sa kanya, parang siya pa yung may ganang magalit na, bakit mo ba palagi yung minimension? Tapos na nga yan, di ba? Oo na nga, kasalanan ko na nga yan, di ba? Kala ko ba napatawad mo na ba ako? Kala ko ba, kaya kakalimutan mo na yan, tatanggapin mo na ako kung ano ako. Sobrang ganun siya. Tapos, wala na. Tapos ako, syempre, tatanggapin ko na lang na ganun siya. So, hindi na ako. Parang, kasalanan kong na-realize ko mali pa lang mag-demand ako ng time niya, mali pa lang maghingi ako ng update sa kanya. Mali na pala yun kasi pagsisimulan na pala yun ng away namin. Gusto ko lang malaman naman kasi ano ba, magkarelasyon naman tayo dito. Ba't wala ba karapatan alamin kung anong ginagawa mo? So, parang iniisip ko lang, Papa Jack, syempre, ako kasi sa apartment, ako lang mag-isa. Tapos siya, nasa south siya, tapos kasama niya yung tita niya. So may time na, tinatanong ko sa kanya, ako mismo, nagtatanong sa kanya na, ay mo bang dito ka na mag-stay, dito sa apartment? Tapos, sabi niya, wala pa nga akong ipon eh. Saka na, pag may ipon na tayo, mag-isama tayo, ganyan. Sabi ko, okay, sige. So, parang dun nga, ako na yung babae nag-o-offer sa kanya. Tapos, okay, sige, naiintindihan ko naman na yun na ayaw niya mag-settle nang wala siyang ipon. Ako din naman, Papa Jack, hindi naman, may, for me, okay naman yun. Na tama naman talaga, may point siya dun na pinili ko naman din mag-isa eh. So, ayun. Ngayon, ang question ko, naputol! Ba't naputol? Anak ng toklay! Right? Ba't naputol ka? Ang eksakto pa naman. Hindi ko alam. Ang question ko. Sige. Sinag ko kasi ayun po. So, ang question ko lang, kung valid ba yung nararamdaman ko? Ayun lang, yes, valid. Next question. Sa tingin mo, ayoko kasi, alam ko kasi Papa Jackson yung mo sa akin eh. Ayoko ko nilang hiwalayan, pero parang di ko na kasi siya deserve, pero parang ayoko kasi mag-isa. Hindi ko alam. Ano na? Ayaw mo? Hindi ko din alam. Ayoko din kasi nang mag-isa lang din. Wait lang. So,
May pinsan akong babae, papupuntahin ko sa'yo para may kasama ka. Pareho lang siguro sila masakit sa ulo, pero hindi ka lalokohin nito, ha? Well, if you are confined, di ba, into one question and that's the only question that you want to ask from me, the answer is your demeanor, your actions, di ba, is permissible and valid. Di ba? Valid naman eh. Bakit hindi niyo nakikita? Kasi bobo siya tapos tanga ka. Bagay nga kayo. Cute kayo together. Diba? Isang nanguuto, manipulative, tapos isang nagpapauto. Ikaw yun. Alam mo what makes sense? Maghiwalay kayo. But you wouldn't do it. Exactly. So maliwanag, with you saying that, kasi kung nagsabi, alam kong hindi na niya ako deserve. Sa'yo galing. I didn't even say it. Diba? So maliwanag sa usapan natin na gusto mo lang malaman na tama yung mararamdaman mo but you are going to allow this guy para lokohin ka. So okay. I mean, sino ba kayo para pigilan kung yan ang gusto mong gawin sa buhay mo? Ayoko na din kasing mag-settle sa iba. So, nakikita ko na kasing yung sarili kong No. Okay na. Wag mo nang ipagtanggol sa amin kasi matatanghalan lang kami sa iyo. Sa'yo na galing to eh. This exactly came from you. Hindi na niya ako deserve. Di ba? There you go. Alam mo, then you are 26 years old. There's so much in life that you are not experiencing because you are being confined into a relationship that only brings you frustrations. Kasi ganito, I'll explain something to you. Kung toxic ka lang nang wala namang ginawa sa'yo, namura kita kanina ba? But that's not the case. I mean, this guy cheated on you. This guy asked an ex-girlfriend to sexually perform for him in front of the camera and at the same time talking to you over chat. Can you imagine what would it take for a guy to do that? Kung gaano ka man loloko ang lalaki para magawa yan? Ang satanas niyan. Ganong kasatanas yung utak na kayang gumawa niyan. Under the same breath. In the same breath, under the same breath, diba, he was lustful looking at another woman at the same time asking you to behave, baka maghanap ka na ibang lalaki. At tapos nagtataka siya kung bakit ganyan ano tawag nito, fidgety. No, when it comes to him being on phones. Paano may fidgety? Hindi nga eh. Alam mo, Fidgety. fidgety, restless, di ba? Ganyan kaya ganyan ka restless when it comes to him. Di ba, pag hindi nagre-reply. Kasi tama ka naman eh. Madali naman yung hinihingi mo. Maglalaro lang ako ng game ha. Pag hindi ako nakapag-reply di ba, madaling gawin yun. Especially na mayroon siyang history ng panluloko. Pero ginagaslight ka niya. Hanggang kailan ako mag-sorry sa'yo? Dapat ba lagi ako mag-sorry? Dapat lagi itang i-assure? Of course! Pag niloko mo partner mo, if it takes you that every time i-assure mo siya kada napaparaning siya, gagawin mo yun. Kasi nagloko ka eh. Hanggang maging okay, ganun yun. Ay, sa bagay, bobo ka nga pala.
Well, may hope pa rin naman ako Okay. babalik kasi sa kanya. Well, okay. Kasi, Okay. I'm not on your side. I'm sorry. mm, But you know what's the saddest part of this conversation? ano po. Gusto na mag-asawa. You want him to move in because you want to start spending your days with him. He's not ready for that. Mm, Well, yung part na yan, right naman niya yan. Pero ako kasi, naiintindihan ko na one of the things na kaya gusto mo itong gawin, hindi lang para maging mag-asawa kayo, kundi para mabantayan mo siya. And that's no longer healthy. Hindi na yun healthy. Tama din? Opo. Maputi kilikili mo din. Ba't ang random? Tinatanong ko lang. Sakto lang po. Ako din, sakto lang eh. Wala na akong maitanong eh. Sayang naman, maputi kilikili mo tapos nagpapaloko ka lang. Yan ang bagong quotation ngayon. Ha? Pasigatin ninyo. Sayang. Sayang ang puti ng kilikili mo, te. Kung magpapaloko ka lang. Yan ang mga lesson ngayong gabi. Well, I have nothing for you because you've made up your mind to stay with this guy. I have nothing for you. I mean, gusto mo eh. Kung pinsan kita, papapahiwalay kita dyan, maniwala ka sa akin. Ano? Po. What? Okay na tayo. Naman nagkwento ka lang dito, di ba? Kinento mo lang yung katangahan mo. Di okay lang kami. Makinig ka sa akin, sabihin ko sa'yo, ha? Alam mo ko ang kwento nito. Papa Jackson, alam mo yung jowa ko, manyak yun, nagloko sa akin yun. Pero alam mo, ginagawa niyang lahat para hindi na ako mag-isip. He's been trying to prove his worth. Pero naalala ko pa rin, yung ginawa niya, pagagalitan kita. Pero hindi ganun ang kwento eh. Imagine mo sabihin ng gagong yan sa'yo, sabihin niya sa'yo, ano yun? Kada magdududa ka, mag-sorry ako sa'yo, malamang. Baka makikinig yan, bobo ka ba, Brad? Dapat! Niloko ka niya eh. Diba? Hindi simpleng palalokoy natin. Baka nga he pleasured himself in the presence of a naked woman online. Nai-imagine mo yung ginawa niya? He played with his... Ayoko. Yes, I'm telling you now. He was touching himself, pleasuring himself while watching his ex perform for him. That's what he did. And you are blocking that thought sa utak mo kasi nga ganun ka kabulag eh. Di ba? Sa bagay, okay lang naman sa iyo. Pag jowa mo, dapat hawak mo ang Ano po? hawak mo ang Bit? bit ba? Hindi ko po alam. Kala ko balls. Ah, Ay, nako. Well, anyways, I'll stop right here. I have nothing for you. Basta, kung meron ka maalala dito, then, sayang naman, maputi ba naman kilikili mo? Nagpapaloko ka. Ang ganda na lang ako. Gusto mo yan eh. Di ba?
Ay. Ito namang isang to, sabi niya, stay single. Sabi niya, sakto lang daw. Pinaputi ko na nga eh. Ito kasi si Den, pangit sumagot eh. Tapos ay mapaputi po, gumanong ka na dapat. Ito naman. Sakto lang po. Ayun, yun lang. Ako din. Hindi, may picos kasi ako, Papa Jack. So, parang isa yun sa ano namin. Bakit? Ang kilikili naman ay design naman na talaga na bumpy at saka may chicken. Yan naman ang totoong pilikili ah. Yung mga sobrang puputi, may mga pinahid kayo dyan. Yun. Di ba? Anyways. I have nothing for you anymore. Thank you po. Thank you po. Dapat kumanta ka ng, ooh, I laughter's in the rain, walking hand in hand with the one I love. Ooh, I will love the rainy day. Hindi ko po alam yun eh. Hindi ko din alam eh. Narinig ko lang sa TikTok kanina. Dami nagpo-protesta oh. Yung iba daw gifted na maputi kilikili. Ay, hindi kayo na maputi kilikili. Congratulations sa inyo lahat. Anyways, I have a feeling that one day, tatawagan mo ako ulit. Kasi maghahanap ka ng tao magtutulak sa'yo para malis dyan. I'll be waiting for that day. Itaga mo sa bato. Sige po. Sige po. Titignan natin. Kaya mo naman yan eh. Taka ka eh. Gusto mo yan eh. Parinig mo sa jowa mo ito. Sabi mo sa kanya, sabi ko, gago siya. Para sabihin sa inyo. Para sabihin niya sa iyo yan. Di ba? Ang kapal na mukha niya para sabihin niya, anong gusto mo kada maaalala mo, mag-sorry ako. Malamang! Dapat! That's the price you have to pay. Kamanya ka mo eh. Put. Ay, tama yung kanta. Dapat yung kanta mo ay, we fell in love on the first night that we met. Together we've been happy. I had very few regrets. Alam mo to? Hindi po. Ako din, hindi ko din alam eh. The ordinary questions about Hindi ko po alam. Hindi mo alam yon? Pwede bang Heal the World na lang by Michael Jackson? Hindi. Ano ba yun? You've got to love me for what I am. Ayan yung chorus. Kay Carpenter. Hindi kay Karen Carpenter Opo. yan. Ano ka ba? Kay Kastakli yan. Mali ka. Ay, ano ba yan? Ano ba? Mali. Tama, Carpenters po yun. Alam mo ko, tanda. Kastakli. Kay Kastakli yan. Hindi mo alam eh. Bago na yun. Ay, naka. Ay, pwede rin sa iyo yung Just Another Woman in Love, tama. Kanta ng Martyr yan. I'm just another woman in love. Kid out of school. Bad out of control. Just another fool. Ay, naka. Anyways, maraming salamat. Thank you din po. Huwag ka mag-thank you sa akin. Wala kang tulong sa'yo. I don't. You are not welcome. Kasi mananatili kang frustrated after this call. Babalitaan po kita pag nag-break na kami. See? There you go. Anyways, good morning to you. Then, maraming salamat. Thank you po. Bye-bye. Good morning.